may kagalakan. Amen? Kaya tunay nga po ay talagang napakabuti ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Napatuloy siyang nagalaganap at patuloy siyang gumawa sa atin po mga buhay personally, sa ating pamilya, sa ating kalagayan. At tunay nga na parati po siyang naroon, parati po siyang nagbibigay sa ating mga buhay ng kaalaman at upang magkaroon po tayo ng pag-asa, upang tayo patuloy na mamuhay sa kanya pong harapan ng may kasakdalan at mayroon pong kabanalan. Amen? Kaya tunay nga po ay hayaan po natin na dalhin po natin sa harapan po ng ating pong Diyos na buhay, ang ating pong sarili na mayroon pong kabasagan at mayroon pong kapayapaan ng ating pong mga buhay. Amen? Kaya tunay nga po ay pag-uusapan po natin ngayong umaga, pagbulay-bulayan po natin ang salita po ng Diyos, ang kalagayan, ang bawat buhay po ng bawat isa, kung paano nga ba natin mailapit sa Diyos ang buhay po ng bawat isa at maging ang ating pong mga sarili, kung paano nga po ba tayo na lumapit sa ating pong Diyos na buhay ng may kagalakan na walang pag-alilangan, ang ating pong mga puso, ang ating pong mga isipan, ang ating pong kalagayan. Na tunay nga na tumutukon tayo sa ating Diyos ng may kapayapaan. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Hebreo, chapter 10, verse 19 hanggang 39 po siya. Amen? Sabi niya nga po dito ay lumapit tayo sa Diyos. Amen? Kaya tunay nga na kung ikaw ay alam mo sa iyong sarili na ikaw ay lumayo na sa ating pong Diyos na buhay ay it's time para ikaw naman ay lumapit sa ating Diyos na buhay upang ikaw ay magbalik sa ating pong Diyos na buhay dahil tunay nga ay siya po'y naghihintay sa ating pong mga buhay upang tayo po'y muli lumapit po sa kanyang presensya. Na tunay nga po ay sa bawat kalagayan, kasalanan at paggawa natin ang pagkakamali, pagkukulang sa ating pong Diyos na buhay, nagawa po natin na tumalikod dahil nga po hindi po natin napaglabanan yung bawat pagsubok, bawat dayunin isipan sa ating pong mga isipan na paglalasot na sinasabi na dahil lumayo ka na, dito ka na, huwag ka nang bumalik pa. Kaya nahihirapan tayo makabalik sa presensya po ng ating pong Diyos na buhay dahil nananaig po sa atin ng tuluyan pong lumayo dahil sa kahihiyan. Dahil po nahihiya po tayo na bumalik sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya kapag ikaw personally na nararamdaman mo na yung paglayo mo sa Diyos, it's time to come back to Jesus. Dahil tunay nga ay siya po'y naghihintay lamang na tayo po'y bumalik sa kanya pong harapan. Upang ipakita at upang iparanas niya sa atin muli ang kanya pong pag-ibig. Huwag po tayo mangya sa ating Diyos na bumalik. Dahil lagi niya nga pong sinasabi, habang may buhay ay mayroon pong pag-asa. Amen? Kaya huwag po natin hayaan na tuluyan tayong lumayo sa ating pong Diyos na buhay. Dahil alam niyo po kapag kayo po ay tuluyan na lumayo po sa ating pong Diyos na buhay, kayo po yung mawawala. Kayo po yung magkaroon ng kulang. Hindi po yung ating pong Diyos na buhay. Amen? At sa kabila po na nalulungkot po yung ating pong Diyos dahil sa kabila po ng ganong kalagayan ay nalulungkot po siya dahil sa bawat kalagayan po natin, imbis na tayo lumapit ay tayo po ay lumayo sa ating pong Diyos na buhay. Kaya yun po yung nagbibigay po sa ating pong Diyos na buhay ng kalungkutan na pinapakita po natin sa Kanya. Mas nagagalang po yung ating pong Diyos kapag sa ganong situation na meron tayong damor tayo na may pinagdadaanan, damor tayo na bumagsak, ay damor po tayo na lumapit po sa ating pong Diyos na buhay. Hindi po yung damor po tayo na bumagsak, ay damor din po tayo lumayo. Dahil wala pong makakatulong po sa atin, kundi ang tanging ang Diyos lamang. Amen? Hindi po ang tao, hindi po yung nakabaligid sa atin, hindi po yung ating pamilya, kundi yung ating pong Diyos na buhay. Dahil siya nga lamang po yung suliranin. Siya nga lang po yung sumasagot sa ating pong mga suliranin. Siya po yung sumasagot po sa ating mga sakit at daramdaman. Kaya bakit ka pa magalinlangan at bakit ka pa lilingon pa sa kapwa mo, sa tao, kung alam mo na ang kasiguraduhan na sasagot sa mga suliranin mo, sa katanungan mo, ay tanging ang Diyos lamang. Amen? Kaya, yan po, umpisahan po natin dito po. Sabi niya po dito sa 19. Sabi niya, sa Hebreo chapter 10, verse 19 hanggang 39. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang
bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na iyon na ito'y ay ang kanyang katawan. Amen. Ano po yung tinutukoy po dito? Yun po yung buhay na wala pong hanggan. Natunay nga po na tinutukoy po ng ating pong Diyos na buhay na dapat daw po ay tayo ay malaya na makapasok po sa dako ng kabanal-banalan. Kaya ibig malaya po tayong maging banal. Malaya po tayong maging malinis. Pero ang tanong Pastor, paano po namin gagawin yun? Minsan marumi po kami. Kasi po kayo po ang pumili po nun. Kayo po ang pumili na mag-desisyon po doon, na doon po kayo pumunta. Kaya sinabi niya dito maliwanag na malaya po tayo na pumasok at makapasok sa kabanal-banalan. Ano po yung kabanal-banalan kalinisan? Malaya po tayo. Kaya lang po tayo naging marumi dahil ginusto po natin yun. Yun po yung pinili po natin na tatahakin. Hindi yung kalinisan na tinutukoy ng Diyos ay napunta po tayo sa karumihan. Kaya parati po natin na dahil ng ating pong sarili sa kalinisan. Piliin po natin na maging banal parati, maging malinis po parati. Sigapin po natin sa bawat oras, minuto, na sandali po ng ating buhay sa mundo ito, na madala tayo sa kalagayan ng kabanal-banalan, na maging malinis tayo. Amen? Madali pong pumunta sa kalinisan kaysa karumihan. Ibig sabihin, madali pong gumawa ng tama kaysa gumawa po ng mali. Amen? Agree po ba kayo doon? Amen? Kaya madali po talaga iyon. Ang kailangan lang po natin ay desisyon sa atin pong mga sarili. Kailangan natin mag-desisyon na yun yung tatahakin natin, hindi yung karumihan. Dahil kapag yung karumihan, yung atin pong tatahakin, ay tayo po ay mahihirapan. Dahil kinakalaban mismo natin yung nais po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila sa tabing at ang tabing na iyon ay ang kanyang katawan. Ano po yung tinutukoy po ng Diyos dito na daan? Yun po yung daan na kalinisan. Amen? Yung daan na buhay, na malinis, maayos, na inilagay niya po, na ibinigay niya po sa atin. Na nagsisilbi po ng katawan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tunay nga po na lakaran po natin ang daan po iyon na kanya pong dilangkad, kanya pong nilagak para po sa ating pong mga buhay. Dahil ibinigay na po niya yung katawan niya upang tayo itubusin sa pagkakasala. Kaya dapat po mamuhay po tayo na may kalinisan na. Pero ang ginagawa po ng tao, imbis na doon po sila mamuhay sa kalinisan, namuhay pa rin po sila sa karumihan. Kaya ang nangyayari tuloy, nagtatanong ang Diyos kung nasaan yung kalinisan, yung kanyang ginawa na pag-ako sa kasalanan natin. Bakit naroon pa rin po tayo sa kasalanan, sa karumihan? Bakit naroon pa rin po tayo? Yun po yung paulit-ulit na binubulay-bulay, paulit-ulit na sinasambit sa atin ng ating pong Diyos na buhay. Na dapat po ay manatili po tayo doon sa kalinisan dahil is-finish. Sabi niya is-finish tapos na Tinapos niya na po iyon. Kaya dapat tahangin po natin yung magandang buhay po iyon. Upang sa gayon makita natin na tunay nga ang Diyos ay tunay nga na sumasa atin. Amen? Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa bahayan ng Diyos. Kaya lumapit kayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buti sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen? Kaya ano po yung tinutukoy po dito ng ating pong Diyos na buhay na pinaparating niya po sa atin na sa gayon pong kalagayan, kailangan po natin lumapit sa Kanya. Dahil sa gayon daw pong kalagayan ay sa pamagitan po ng paglagay niya ng pare, ano po yung tinutukoy niya na pare? Yung mga kalingkod po niya na Kanya pong hinirang upang mamuno, maging pinuno sa bawat churches upang sa gayong kalagayan ay meron tayong guide, meron tayong susundin na panimula na nagsisimbolo ng Kanya pong katawan, na nagsisimbolo na bilang siya dahil sa mga buhay na yun na Kanya pong tindi. Sino po yun? Kami po yun. Kaya sa ganun pong kalagayan, habang kayo po ay lumalapit sa Diyos, kayo po ay dinadala po namin, ginagayos po namin, tinuturuan po namin kung ano po yung dapat na tatahakin po natin upang sa gayon po ay makita po
ang buhay po ng bawat isa, kung paano ang papunta sa kalinisan patungo po sa ating pong Diyos na buhay. Kaya kapag sinabi po natin sa inyo, na magpakatuwid kayo, magpakatuwid kayo, magpakalinis kayo, dahil utos po yan ng Diyos. Amen? Hindi po yan sa atin na galing, kundi sa atin pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya nga po dito, kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Isang pusong tapat at isang matibay na pananampalataya. Kaya dapat yung puso natin ay manatili po siyang maging tapat sa ating pong Diyos na buhay. At higit sa lahat, yung matibay na pananampalataya. Ibig sabihin, yung matibay na pananampalataya, yung mataas na pananampalataya, na kahit anong gawin, hindi po siya matitibay. Amen? Dahil tunay na ng iyong pananampalataya ay nananatili na kahit anong gawin ni Satan, na kahit anong gawin kontra ni Satan sa atin, sa isipan natin, ay nananatili po tayong matibay. Dahil alam natin na nandyan po yung ating pong Diyos na buhay. Amen? Na parati pong nakaantabay, na parati po siyang nariyan sa ating pong mga upang tayo ay dalhin sa kalagayan, situation, na upang ikabubuti po natin. Kaya dapat, kapag matiyang po tayo, mag-ingat po tayo. Dahil kapag tayo sinakmalisitan, hindi niyo po namamalayan. Akala niyo ayos pa kayo, yung pala ay sinakmal na kayo, lalo-lalo na po yung mga espiritu ninyo. Amen? Kaya dapat huwag niyong pabayaan yung inyong mga prayer life, ang inyong mga pananampalataya. Dahil napakahalaga yun upang iyon ay harapin po ninyo. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, sa 22, sabi niya, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buti sapagkat nilinis na ang ating mga puso. Amen? Kaya dapat daw po lumapit po tayo sa Diyos ng may malinis na buti. Dapat malinis po tayo, malinis po yung ating puso. Amen? Na may katapatan na lumapit po tayo sa Kanya na malinis po tayo. Wala po tayong bahid. Dahil tayo daw po ay nilinis niya na, inugasan niya na. Amen? Kaya dapat yun ngayon kanina ko pa sinasabi, dahil tayo yung nilinis niya na, dapat manatili po tayong malinis. Huwag na po natin hayaan na tayo po'y marumihan pa, madumihan pa, o madungisan pa. Kaya sikapin natin na tayo po'y maging malinis. Yan, puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen? Dahil hinugasan na daw po ng ating pong Diyos. Ano po yung dalisay na tubig na tinutukoy po dito na nilinis daw po sa atin, nilinisan po tayo ng dalisay na tubig po ng ating po Panginoong Kristo. Yun po yung kanyang pong dugo. Amen? Na nabuhos, na nilinis niya po sa ating mga buhay. Kaya dapat ay hayaan po natin na manatili yun sa atin, na hindi yun mawala sa atin. Kung sa gayon ay patuloy natin na makita sa ating pong mga buhay ang kalagayan ng totoong pagsunod natin sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Sabi niya po dito sa 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag ng mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin na gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen? So ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito sa 23 na magpakatatag daw po tayo sa ating pag-asa at huwag ng mag-alinlangan. Kaya huwag na po tayong mag-alinlangan na gawin at sundin yung kalooban po ng Diyos, yung pinag-uutos niya po sa atin. Huwag na po tayong mag-alinlangan pa na sundin po iyon dahil alam po natin na yung nangako po sa atin daw po ay tapat. Amen? Kaya totoo po yung nangako po sa atin na tapat. Tapat po ating Panginoon na nangako po sa atin. Kapag siya po yung nangako, tinutupad niya po talaga iyon sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya dapat ay ugalingin po natin na huwag po tayong mag-alinlangan. Yan po yung sabi niya po dito sa 23, na magpakatatag tayo sa ating pong pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sa 24, sabi niya, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen? Kaya dapat daw po yung ating pong kapwa ay sikapin po natin na gisingin po sila upang magkaroon po sila ng damdamin at pagmamahal po sa buhay po ng bawat isa. Amen? Isabihin po yung mga kasama po natin sa pananampalataya na naligaw, nawawala, at wala pa po silang puso para po sa atin pong kapwa, turuan po natin sila kung magkaroon po sila. Dahil meron na po tayo,
tayo naman po ngayon yung magtuturo sa kanila upang sila po ay magkaroon po ng ganun pong puso at damdamin po sa atin pong kapwa. Amen? Kaya sabi na dito, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba sa halip. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Ano po yung tinutukoy po natin kung dito sa 25 na huwag daw po natin kaligtaang dumalo. Kaya yun po yung po ulit po namin sinabi ni Pastor sa inyo. Na huwag niyo po kaligtaang dumalo. Amen? Dapat lagi po kayong dumalo. Kasi tuwing linggo lang po yung service po natin. Kaya hindi na po yun mabigat. Amen? Kaya sikapin po natin na sa araw po ng linggo, sa bawat pagtitipon po natin, nakakarating po tayo sa training program, sa Sunday service, sa prayer. O galingin po natin na makarating po natin kahit ikling oras lang na meron tayo, ay naibigay po natin sa atin pong Diyos na buhay. Alam niyo po kahit kalahating oras ka lang po manalangin, malaking bagay na po yun. Amen? Kaya dapat mabigyan natin ang ating pong Diyos na buhay ng kalagay. Kaya po yung sinasabi namin po ulit po ni Pastor sa araw nga po ng linggo na kadalasan po sa atin pong mga obligation sa mga kapatid na lagi po nagpapaalam, Pastoran, hindi po kami makakatin sa ganito, sa ganyan, sa araw po na ito kasi may ganito po kami. Iba-iban niyo po yung lakad niyo na yun. Hayaan yung araw na iyon, ibigay niyo sa Diyos dahil kanya po yung araw na iyon. Dahil ang ginagawa po ninyo, yung oras na hiningi sa inyo ng Diyos, dinanakaw niyo ba? Amen? Kaya dapat yung araw na yun, wala kayong dapat gawin kundi pumunta sa kanyang tahanan dahil yun yung inutos niya na huwag tayo magpaliban. Na kanya po paulit-ulit na sinasambit na sa ganun pong kalagayan ay huwag natin hayaan. Sa kalagayan pong yun ay huwag natin palagpasin yung bawat pagtuturo na atin pong maririnig. Dahil nga po sa ganun pong kalagayan, minsan po iba po sa atin eh. Nagpapaalam tayo ng Sunday, tapos yung pagpapaalam naman po natin, hindi naman mahalaga. Nagpapaalam tayo, napupunta tayo sa ganito, tapos magpupost kayo sa Facebook, nasagalaan lang pala kayo. Amen? So ano mo yung mararamdaman po ng Diyos? Kalungkutan. Amen? Kalungkutan yung nararamdaman ng Diyos kasi nagpaalam ka, hindi ka makakarating kasi napupunta ka sa ganito, pupunta ka sa ganyan. Napakabalid ng reason mo, pero yung post mo sa Facebook is not available at hindi siya kabilib-bilib sa ating pong Diyos na buhay at hindi siya qualified. Amen? Na nagbibigay po sa ating pong Diyos ng buhay ng kalungkutan. Kaya huwag po tayong ganun. Dahil sabi nga na sa atin ng ating Diyos na buhay, kunin nyo ang ika-6 na araw, pero yung ika-7 ay Kanya. Amen? Yun yung hiningi ng Diyos sa atin. 6 na araw tayo na magtatrabaho, pero yung ibang 7 araw Kanya. Kaya huwag po natin nakawin yun sa atin pong Diyos na buhay. Sikapin po natin na naibigay natin sa atin pong Diyos na buhay. Upang maayos at malagay po sa kalagayan. Dahil nga po kapag nagpaliban po tayo po yung mawalan. Tayo po yung magkulang, hindi po yung atin pong Diyos na buhay. Bakit po, Pastor, na gano'n? Una-una po reason po doon ay maninis po ninyo yung turo po ng araw po ng linggo po yun na nag-absent kayo na His blessing na wala po sa inyo. Dahil hindi nyo po yung napakinggan eh. Dahil nga po absent po kayo. Amen? Eh kahit sabihin niyo po kay Pastora, pinupost naman po sa Facebook eh. Pinupost naman sa YouTube, nakanood po kami. Totoo bang nanood ka? O in-scroll mo lang pataas. Amen? Kaya dapat po ay hindi po ganun. Dapat matuto po tayo na ibigay po sa atin pong Diyos na buhay. Oras lang po tayo dito. Hindi po tayo maghapon po dito, oras lang. Amen? Napakaigli lang, 2 oras, 3 oras lang tayo dito eh. Kaya bakit pa natin ipagtanggol na sa ating Diyos na buhay? Hindi nyo po ba alam, sa iba po, araw po, buong araw po ng linggo, sa church po sila. Pero tayo po ay oras lang. Kaya napakapalad po natin na sa ganun pong kalagang oras lang yung hiningi po sa atin. Totoo po yan, sa ibang church po, araw po, buong araw po ng linggo, nasa church po kayo. Pero sa God sa provider, oras lang hiningi sa inyo ng Diyos. Amen? Kaya dapat matuto tayo na mahiya sa atin pong Diyos na buhay sa ganun pong kalagayan na ginagawa po natin. Amen? Kaya balik po tayo sabi niya doon, sa 25, sabi niya, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan
ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya dapat daw po ay huwag tayo magpaliban sa bagkus ay sa halip ay palakasin po natin ang loob po ng buhay po ng bawat isa. Amen? Kaya yung pag nanghihina po yung bawat isa, palakasin po natin. Kaya katulad po ng ginagawa po namin ni Pastor, kapag hindi po kayo naka-attend, nagme-message po kami. Brother, sister, bakit wala po kayo? Nagpapaabot po kayo na ganito, ganyan. So ginagawa po namin ni Pastor, nagpapalakas po kami ng inyong loob, pinapalakas namin ang inyong loob. Amen? Kaya dapat ganun po yung gawin po natin, huwag po natin sugahan yung aming kapatid So kasi, ganyan ka, sinisi mo pa. Amen? Kaya dapat pang-aralan mo niya, payuhan siya. Kapatid, bumalik ka sa church, miss ka na po ng Lord. Amen? Dapat ganun po yung atin pong, bigkasin sa atin pong kapatid. Hindi yung pagsasabihan natin na, so kasi, tamad mo kasi yung atin kaya tuloy, ganyan. Amen? Kaya dapat the more na bumagsak yung kapatid mo, the more mo siyang palakasin. Kung sa kanya pong pagbagsak, siya po yung muling makabangon. At kapag muli siyang nakabangon, ikaw ngayon ay maging maligaya. Dahil natulungan mo yung kapatid mo kung siya muli pong makabangon. Amen? Amen. Kaya sabi niya po dito, dahil daw po nakikita na daw po natin ang malapit na araw ng ating Panginoon, malapit na pong pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya dapat, sa damo na nakikita po natin yun, na malapit na pong babalik ang Diyos, dapat panatilihin po natin na pagsikapan, na lalo pa natin na dalhin ang ating pong mga kapatid sa dakong lugar na ito, sa ating pong Diyos na buhay. Pangsari lalo pa po silang lumapit sa ating pong Diyos na buhay ng may kagalakan. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa 26, sabi niya, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Wala nang handog na maialay pa para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Ano po yung tinutukoy po dito sa 26 na matapos daw po nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin po nating magkasala. Amen. Alam na po natin yung tinanggap natin na katotohanan. Alam na po natin yung katotohanan. Bakit po naisip pa rin po natin na magkakasala? Sinasadya pa rin po natin magkasala kahit alam naman natin yung totoo. Amen? Kaya natunay minsan, siguro po naisip nyo na pasura, hindi naman namin sinasadyang magkasala. Oo, sinasabi po ng inyong sarili. Pero alam nyo ang totoo kung bakit kayo nagkasala. Dahil bakit nga? Andyan po si Satan Si Satan po yung may kasalanan kung bakit kayo nagkasala. At bakit po nakapasok po si Satan? Yan po yung tanong. Yan po yung sinasabi po ng ating pong Diyos na buhay na sinasadya na po natin magkasala. Kahit alam na natin yung katotohanan din. Dahil alam po ng Diyos si Satan, hindi ka pa rin nag-iingat, hinahayaan mo pa rin na pumasok siya. Hinahayaan mo pa rin na makapag-increase siya ngayon. At dahil ngayon siya nag-exist na, at ngayon nakapag-exist siya, guguluhin ka niya ngayon. At ngayon, sinong sisihin mo? Sisihin mo ba si Pastor? Dahil hindi ka pinangaralan ni Pastor? Sisihin mo ba yung asawa mo? Sisihin mo ba yung anak mo dahil hindi ka pinangaralan? No. Sisihin mo ang sarili mo. Dahil pinahintulutan mo siya mismo. Amen? Dahil hindi sila may kasalanan kundi ikaw mismo. Dahil lagi po natin tatandaan, hindi po makakapasok si Satan kapag hindi natin pinahintulutan. Amen? Tandaan niyo po sa Job, na sinabi po ng Panginoon po doon sa Job kay Satanas. Nagpaalam si Satanas sa Panginoong Hesus na pinsalain po si Job. Tandaan niyo po iyan. So, ibig sabihin, hindi po gagawin ni Satan gagalain ng tao na wala pong panitulot. Amen? Doon po maliwanag po na sinabi po doon ng ating pong Diyos na ngayon. Amen? Natunay nga na maliwanag na hindi po makapag-exist si Satan kapag hindi po natin pinahintulutan. Kaya kung bulay-bulayin nyo at isip-isipin nyo talaga at unawain ninyo ang salita po ng Diyos, hindi po si Satan ang may kasalanan, kundi tayo po mismo. Pastora, bakit po nagaganon? Dahil nga pinahintulutan mo nga siya Dahil nga kinover ka na nga ng ating Diyos na buhay. Cover ka na balot na balot ka na. So ano pang increase, ano pa ang exist ni Satan para siya makapasok? Amen? Ano pa? Ano pa ang dahilan niya makapasok nakasarado ka nga? Dahil yung dugo na binalot ng Panginoon sa'yo, hindi makalapit si Satan dahil banal po yun. Pero bakit nakapasok si Satan? Dahil pinayagan mong pumasok. Dahil yung cover na yun na ginawa ng Diyos sa'yo, pinahintulutan mong mawala. Dahil gusto mo ngayon makapasok si Satan.
Yun po yung tinutukoy po ng ating Diyos na buhay. Kaya unawain po natin yung salita po ng Diyos. Na tunay nga na hindi basta-basta makapasok si Satan. Lagi niyo pong itatakyan sa inyong mga isip, sa inyong mga sarili, sa inyong mga puso. Na hindi po makapasok si Satan sa ating pong mga buhay kung hindi po natin pahintulutan. Amen. Amen. Kaya tunay nga na, hayaan po natin na sa gayon po kalagayan ay maging handa po tayo. Mapagmatsyag po tayo sa gayon po kalagayan. Kaya yung po yung tinutukoy po ng ating pong Diyos na buhay ito na matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin na magkasala. Wala nang handog na may alay pa para sa ikang pagpapatawad. Kaya kapag sinadya mo na magkasala ka, ngayon, dito ka inalagay ng sa kalagayan na tinuturuan ka rin niya. Hindi ka bigyan ng pagpapatawad. Bakit? Para ikaw ay matuto. Hindi para ikaw ay parusahan, hindi para ikaw ay ipahamak. Kundi ginagawa ay ng Diyos sa ganyan pong kalagayan upang ikaw ay matuto. Naibahan mo ng sarili mo at matuto ka sa pagkakamali mo. Hindi yung damo na nagkakamali ka, damo na nagkasala ka, ay damo mo rin ini-enjoy yung pagkakasala mo. Basta damo mo pag inulit-ulit, hindi ka natututo. Kaya dapat sa bawat pagkakasala po natin, sa bawat pagkukulang po natin, dapat po ay natuto po tayo. Amen. Kaya nga sabi, lesson learned. Eh ang nangyari po, wala pong lesson learned. Ang nangyari po ay, mas gusto pa po natin magkakasala. Amen? Kaya dapat ay, hayaan po natin na yung ating pong mga sarili ay turuan natin. Tayo mismo magturo ng tama pong pamamalakad, tama pong pag-uugali sa ating pong mga sarili. Kapag tutuwid po natin, ituwid po natin ang ating pong sarili. Hayaan natin na turuan tayo ng Diyos na ituwid natin ang ating pong mga sarili. Kaya sabi niya nga po dito, sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may alay para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya tunay nga na sa ating pong pagkakasala, dapat ay matuto po tayo. Matuto tayo doon sa ating pagkakasala. Na nagkamali ka, Lord, nagkamali kami dito. Kaya dahil nagkamali kami dito, ito ngayon ay dapat ay matuto kami. At ngayon natuto kami, hindi na ito maulit pa. Hindi yung, alam mo na nagkasala ka, nauulit pa rin po nang nauulit. Alam niyo po yung kasalanan ng paulit-ulit, sinasadya na po iyon. Pero kung ikaw ay nagkasala, sa una pa lang, isang beses pa lang, hindi pa po yung sinasadya. Kasi hindi mo pa alam eh. Pero yung paulit-ulit ka nang nagkasala, sinasadya mo na iyon. Kasi paulit-ulit ka na nagkasala eh. Paulit-ulit po rin ginagawa yung kasalanan na iyon. Katulad po sa katulad po sa ating pong mga bisyo. So, may mga bisyo, katulad po yan. Alam mo na yung kasalanan yun, paulit-ulit mo pa rin gawin. O, nung umpisa eh, pinatawad ka ng Diyos kasi alam ng Diyos, hindi mo yung sinasadya kasi hindi mo pa alam eh. Dahil nga hindi mo pa nga naunawaan yung kanyang pong mga salita. Amen. Pero yung naibaba na sa'yo, paulit-ulit ng binaba sa'yo, at paulit-ulit ka na nagkakasala nun, sinasadya mo na yun. Amen? Kaya dapat, sa ganun pong kalagayan, matuto po tayo sa kasalanan pong yun, na maituwid po natin yun. Na maunawaan natin, ay, sinasadya ko pala ito, kaya dapat hindi ko na ito sadyain pa. Kaya matuto ako na tanggihan ito. Matuto ako na isurrender ito. Amen? Hindi katuwiran yung sasabihin mo sa leader mo na ganito, ganyan. Kasi nahiya ka. Eh, nahiya ka sa kaibigan mo, sa tao, pero hindi ka nahiya sa Diyos. Amen. Amen. Dapat kang mahiya sa Diyos, hindi sa tao. Dahil tao lamang sila. Hindi sila ang magliligtas sa iyo, kundi ang Diyos ang magliligtas sa iyo, hindi ang tao. Amen. Kaya sa mga kabataan, kaya nga wala sila ngayon eh. Sa mga kabataan, lagi ko sinasabi sa kanila yan dahil yung mga katwiran nila sa akin ay hindi ko talaga tinatanggap. Hindi ko talaga tinutolerate. Kaya alam nila yan. Kaya kapag ako nagsasabi, kaya lagi nilang sinasabi sa yung mga katwiran nila, hindi ano obra sa akin. Dahil may Bible eh. Merong salita ng Diyos, nagbabasa ako ng salita ng Diyos, naunawaan ko yung salita ng Diyos. Kung ano yung sinasadya mo, at kung ano yung hindi mo sinasadya. Amen? Alam mo yung tama at mali. Kaya dapat doon ka sa tama, hindi sa mali. Amen? Kaya sabi niya po dito sa 27, sabi niya, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilabot na pagbubukong at ang naglalagablab na apoy